Pag-usapan pa natin ang God Sanctuary for Stray Animals. Kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Ay nakakatuwa talaga pagmasdan itong mga hayop na ito. No? Okay, 2018 nagsimula itong animal shelter na ito. Yeda, paano sila nagpatuloy? At paano nila ito napondohan through the years? Yes, ayan. Papsri, ito, kwentuhan ko lang kayo konti dahil dun sa kwento sa akin ni Sir Jojo. So, nag-start yan, sa bahay niya lang, around 100 daw yung aso dahil mahilig talaga siyang mag-rescue. At dahil doon, naging laman barangay siya dahil talaga yung mga kapitbahay niya, nirereklamo na siya. So, dahil dito sa pagmamahal niya sa mga hayop, ayan, napilitan siya, nagdesisyon siya na mag-quit sa kanyang trabaho bilang accountant. Ah, ganun? Yes, kaya yung nakuha niya ngayong pera dun sa kanyang trabaho, ayun yung inilaan niya para makapagtayo siya ng shelter. At after a year, Pops Ray, nagdesisyon siya na gumawa na rin ng mga merch para syempre masustain nga itong mga pangangailangan ng mga aspin. Yeda, may mga volunteer din sila dito. May nakukuha raw ba silang kapalit sa kanilang pagtulong? Yes, Pops Ray, ang dami. Kasi more than 1,000 yung aspin doon at yung kanilang mga caretakers 23, 22. Volunteer lahat yun? 23. Yes, oo. Pero ang sabi niya naman is may binibigay naman siyang mga allowance kahit paano. Dahil medyo mga bagets pa din itong mga nag-aalaga, Pops Ray. At talagang andun kasi yung pagmamahal din nila sa pag-aalaga nga ng mga aspin. Yeda, saan daw ba nila nakukuha itong mga naililigtas nilang hayop? Pops Ray, 90% sabi sa akin ni Sir Jojo ay sa dog pound talaga. Then 10% ayun yung mga nare-rescue nila sa kalsada. Ang sabi niya nga sa akin is malaking bagay talaga yung social media kasi kahit paano maraming tumatawag sa kanya, nagme-message, na Sir Jojo, baka pwede mong sagipin to, meron ng mga for euthanasia na, ganyan. Dahil nga sa pagmamahal niya sa mga aspin, Pops Ray, talagang hindi daw siya makakatulog kapag nalaman niya yon. Kaya sabi niya nga kahit overpopulated na dito sa aking shelter, okay lang ang nasa isip ko, okay lang, di bali ng siksikan pansamantala, ang importante, buhay sila. Yeda, meron bang mga pagkakataon na sinubukan nilang isalba at nasawi dahil sa rabies? May mga ganun bang sitwasyon? Awa ng Diyos, Pops Ray, wala naman daw silang nangyari na ganyan. Dahil dun pa lang, Pops Ray, makikita mo na talagang hands-on sila sa pag-aalaga. Okay, paano nila napapanatili ang kalinisan ng santuaryo? Higit 1,000 aso yun, Yeda, ang dami. Yes, Pops Ray, kasi talagang yung ganong kadami, talagang hindi may iwasan na kahit paano merong amoy, syempre, di ba? Kaya talagang twice a day daw talaga sila kung maglinis at talagang hindi po pwedeng mawala ng tao para syempre tingnan from time to time yung bawat kulungan para lang talaga masigurong malinis at syempre iwas infection din sa mga aso. At Yeda, bukas ba sila para sa adoption ng mga aso at paano ang proseso? Yes, Pops Ray, lahat po ng aso sa shelter ay open for adoption at sa mga interesado maaaring mag-message sa God Sanctuary for Stray Animals o di kaya mag-PM kay Sir Jojo Lastimado. Pero Pops Ray, hindi yan basta-basta dahil may proseso. Syempre, mag-undergo ng interview at saka syempre mag-ocular sila, titingnan nila kung capable ba talaga yung mag-a-adopt, kung kakayanin ba talagang buhayin yung aso at alagaan ng maayos. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.